Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan nga po natin itong bakit nga po ba walang pelikula daw si Maine Mendoza na ginawa pagkatapos nga po nito ng huling pelikula nila ni Bossing Big Soto. At syempre, ang kay Carlo Aquino. Marami tuloy nagsasabi mga kaaldab na hindi nila binigyan daw po si Mengay ng pagkakataon para makilala sa sarili niya. Kumbaga talagang kilala talaga si Mengay sa pagiging yayadab. Ito yung isa sa rason mga kaaldab na tinatanong ng mga ilang netizen. Takot sila kasing mawala si Mengay na gaya nga po ni Alden Richards. Kaya daw po ang Tito Vic and Joey o ang AAA ay hindi daw po binigyan ng pagkakataon si Mengay na gumawa ng pelikula na makilala po talaga ng gusto sa industriya. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Marami kasing nagsasabi po, lalo na po sa mga website na si Maine Mendoza yan eh. Di po ba? Lahat naman po gusto siya makatrabaho. Phenomenal box office queen, lalo na nga po, di po ba dati sila Mariser Soriano, at ilang mga bigating artista. Sabi nga po gagawa daw ng pelikula siya kasama pa si Bong Revilla. Ang dami po. Kaya nga po yung tanong ng mga ilang netizen, bakit daw po hindi siya nabigyan ng pagkakataon na talagang umariba ng mga pelikula? Sinasabi ko lang po para lang po sa kaalaman ng lahat kasi yan po talaga yung karamihang mga katanungan. Bakit nga po ba si Mengay ay hindi nga po ba nabigyan ng pagkakataon gaya ng ginawa kay Alden Richards? Sinasabi ko lang to para po sa kaalaman ng lahat ha. Wala po tayong kumbaga ganito ganyan etc. Ang sa akin lang po, update lang po, marami kasing mga katanungan na kung saan talaga mapapaisip naman po kayo. Pero bago tayo magsimula at bago natin ituloy itong pinakamainit na update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Ito i-remind ko lang po mga kaaldab. Yung pelikula nila Carlo Aquino at ni Mengay, kumita po yun. Kahit indie film lang yun. Isa po ito kasi sa hindi daw kumita, bagsak daw po yung kumbaga producer, ganito ganyan. Ang dami po nilang sinabi kaya hindi po daw nasundan ng artista na galing po mismo sa ABS-CBN. Ang indie film na nga lang daw po yung ginawa ni Mengay, hindi pa siya, kumbaga masasabi natin, alam niyo sa totoo lang, fake news lang po yun eh. Takot lang po talaga sila. Tsaka yung EA, yung TBJ, ayaw po nila na talagang umalagwa yung karir ni Mengay. Kasi marami po talaga mga kaaldab na gusto makatrabaho si Maine Mendoza. Ito yung wala pa yung mga pandemic tapos nagkaroon pa nga po ng mga ganito ganyan. Hindi po talaga ito binitiwan ni Bossing Big Soto. Yan ang isa. Sabi ko nga po sa inyo, takot po sila na matulad kay Alden. I-remind ko lang po nung si Alden po, nung panahon ng Aldab, di po ba walang teleserye? Walang, kumbaga, inilalabas sa GMA Network. Puro ano lang sila, puro guest lang si Alden, talagang sa Sunday Pinasaya, di po ba? Parang pumokus siya tuwing linggo sa Sunday Pinasaya. Ayun, nag-boom. Tapos gumawa pa po ng teleserye si Alden Richards at si Maine Mendoza, yung Destined to be Yours. Ngayon, ang ginawa ng GMA Kapuso, flop daw yon para nga naman po maging solo na lang ang teleserye ni Alden. Nasunod-sunod naman po, di po ba? Nasinundan. At ang pinakamaganda naman po kay Mengay ng mga panahon na yon, tuloy-tuloy ang pelikula niya kay Bossing Big Soto na kung saan talaga naman pong ang laki rin po ng kinita. Puro blockbuster nga po yung naging pelikula ni Mengay at ni Bossing Big Soto. Kaya nga po yung tanong, pagkatapos po ng
kumbaga huling pelikula ni Mengay, bakit daw po hindi na sinundan pa? Bakit hindi daw po nabigyan ng maganda? Kasi takot po ang GMA, ang Itbulaga na mawala si Mengay. Kasi syempre, pagka may pelikula po kasi, matik na yan, priority mo yun. Kasi nakakontrata ka ron, kailangan tapusin mo. Yung mga panahon na yun, bagsak ang Itbulaga. Dahil wala na nga po si Alden, hirap na po sila na, kumbaga, yung tipong wala na nga si Mengay, wala na si Alden, hirap na yung Itbulaga na umangat yung ratings nila. Tapos namamayagpag na naman yung Showtime. Yun yung mga panahon na hindi po pinatanggap ng mga kontrata si Mengay. Dahil nga po sa mga schedule na ganyan. Kasi yung isa pa with feelings, medyo talaga na-stranded ng gusto. Grabe. Di po ba ibig kong sabihin parang doon naramdaman na ng EAT ang pagbagsak ng ratings. Doon naramdaman nila ng Itbulaga ng mga panahon na yon na parang kailangan nila si Mengay. Pag maggaganito si Mengay sisikat sa kabilang istasyon. Si Mengay magkakaroon na to ng mga magandang offer. Hindi po ba? Yun ang isa sa kinakatakot ng TVJ. Kaya nga po hindi nabigyan si Mengay ng pagkakataon na makilala siya sa sarili niya. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na makilala ang isang main Paul Carson. Di po ba? Ibig kong sabihin, bukod sa Yaya Dab, gagawa siya ng mga talagang tatatak at pag-uusapan. Yun yung pinupunto ko. Ngayon kasi, ito yung katotohanan na ayaw pong laging naririnig ng mga main fanatics. Aldab. Nandun na po talaga nakapangalan si Mengay. Doon na po talaga siya yung tipong, ang ibig kong sabihin mga ka-Aldab, wala na yung tipong, Yaya. Di po ba? Kapag may mga nakitang, si Yaya Dab. Di po ba? Trademark na ni Mengay yun Hindi na mawawala yun. Yun ang sinasabi ko mga ka-Aldab na pinapaliwanag ko lang po sa mga ibang dumadaan at bumibisita sa channel natin. Basta sa akin mga ka-Aldab, kung ano lang po yung latest, yan lang naman po yung ina-update natin. Siguro alam naman po nila kung bakit nga po ba talaga hindi na binigyan ng pagkakataon pa si Mengay ng TVJ na gumawa at kumbaga pumutok sa sarili niyang pangalan na hindi po kasama si Alden Richards. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Hanggang dito na lang po yung updates natin Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.